Jinggoy Estrada. Itong si Senator Jinggoy Estrada at ating at nagkasamang pa ito doon sa kasong grab. Kahapon na hapon, may una ng narapol at napunta sa second division yung kasong grab laban dito kay Senador Estrada. Kabilang din sa mga pinatawan din ng arrest warrant ay ang kapwa akusado itong si Estrada na sila dating DPWH Secretary Manuel Buruan, Undersecretary Roberto Bernardo, LPL, ang kabilang ng para matatang opisyalis ng DPWH. Sa ngayon ay ipapasa na ng Sandigan Bayan sa mga law enforcement agencies ang arrest warrant laban kay Senador Estrada para sa gagawing pagsisilbi at para siya ay arrestuhin. Ako si Val Gonzales, DJ Radio sa Pilipinas, sa Pilipinas. Flash Report! Flash Report! Maraming salamat, Val Gonzales, sa pagtabayanan ang kabuuang detalye ng report na yan. May kinalaman sa pagpalabas ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan laban kay Senador Jinggoy Estrada at sa iba pang inakusahan sa flood control scandal. 7 minuto bago sumapit ang 2:00 ng hapon. The reason why we wanted to host, one is, of course, we want everybody to know yung potential ng Pilipino. There has to be a clear program in developing sport as a whole in the country. Everybody wants to be an Olympian, okay? But for you to be an Olympian, number one, you have to be best locally. The biggest dream or the biggest objective talaga is of PBAD nung ating section and nung ating program direction is to really develop especially the current national team mo, sina Jello, sina Clarence, sina Mika to really excel and pumasok sila sa Olympics. Hi, I am Melvin Consuni Nubla, Head of Development ng Philippine Badminton Association. Abangan ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Abangan this Saturday. Becoming Little Beyond. We are Believe, and you're watching Scene Zone.
niyo ako! Ako! Kumakanta-kanta na rin po ako. Saan napanood ka namin somewhere? The Voice. Hindi ako kumakain. Pero kami nakikita. Online? Kasi nakikita ko lahat nire-restore niya. Okay. Believe! At humandang ma-LSS sa kanilang kantang Mahika. Ikaw, yeah. Sabihan mo na parang mahika. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Nagiging car-centric sila because they're not yet, kumbaga, satisfied with our mass public transport system. Of course, lahat naman ng ginhawa, kailangan mo munang daanan yung sakripisyo. Nung nagpatupad pa ang MMDA, walang nagreklamo. Maayos. Actually, nadamay lang kami sa NCAP issue na yan because ever since naman ang MMDA standalone, kapag ang taong bayan ay ma-satisfied at ma-feel yung convenience ng mass public transport, mas kukunti ang magdadala ng sasakyan. Ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start.
while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Walang tigil na impormasyon at tuloy-tuloy na reports kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng malalaking balita, maiinit at viral. Hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido Hataw Balita. Rapido Hataw Balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido Hataw Balita. Mga malalaking balita, hahataw na! Rapido Hataw Balita. Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa ating pong Rapido Hataw Balita ngayon pong Thank God It's Friday, May 29, 2026. Sa ating pong headlines, warrant of arrest laban kay Senador Jingo Estrada inilabas na ng Sandigan Bayan. Pangulong Marcos, Jika, pinagtibay ang mas malawak na ayuda para sa infrastruktura, kalusugan at maging sa climate. Dalawang army recruit nag-collapse habang nasa pagsasanay dyan po sa may Tarlac, patay. Kaso laban sa mga senador ng mayorya, tinawag na political persecution ni Senador Amy Marcos. Aligasyon na may functional control si late Congressman Martin Romualdez sa flood control controversy inalmahan. Department of Education kinalampag sa mataas na porsyento ng senior high school student na hirap sa reading comprehension. Ha? Naku, ito naman, bad news naman to, partner. Ano ba naman to? Hindi, rollback eh. Ay, rollback. Ay, nga pala, good news. Okay, sige, good news pala. Akala ko oil price big time pa nga. Big time pa, ha? Oo, Wow. big time. Gaano ka big time ba itong sinasabing oil price rollback? Ano ha? Asahan daw po ito sa susunod na linggo. At mahigit sa 2 milyong pisong halaga ng shabu kumpiskado, 2 ang arestado sa probinsya ng Quezon. Rapido Hataw Balita. Ano po mga lingkod sa pagbabalita, sina Ray Sibayan at Romel para Fuertes sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ating mga balita, naglabas po ng warrant of arrest at hold departure order ang ikalawang dibisyon ng Sandigan Bayan laban po kay Senador Jingo Estrada kaugnay ng umanay pagkakasangkot nito sa flood control kickback scheme. Gayon din ay sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan
at iba pang dating opisyal ng DPWH National Capital Region. Kasama rin sa may warrant of arrest at HDO Hold Departure Order ang correspondents na ni Estrada na sina Engineer Denril Cortuna, Engineer Arturo Gonzales Jr. at Engineer Manny Bulosan. Ikinukonsidera ng Department of Interior and Local Government ang pagtatakda ng pabuya para sa mabilis na ikadarakip ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ngayon pa man sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla, basta ngayon ay hindi pa napapanahon na magpatong ng reward sa ulo ng mambabatas. Ayon sa kalihim, tuloy ang manhunt para matukoy ang lokasyon o ang pinagtataguan ni de la Rosa. Idinagdag ni Remulla na lahat ng available resources ay handang gamitin upang isilbi ang warrant of arrest laban sa senador. Kasabay nito mapila si Remulla kay de la Rosa na sumuko na lang kaakibat ng pangako na irerespeto naman ang kanyang karapatan. Aba, big time rollback na partner ha? Namumuro ho. Ang malaki ang tapyas presyo po sa petroleum products sa pagpasok po ng buwan ng Hunyo. Naku, salamat naman po Lord ha? Ayon po sa Department of Energy, ang nagbabadyang rollback ay batay po sa 4 na araw na trading sa Mines of Platte, Singapore. Batay po sa pagtaya ng energy sources, aba, maaari daw mag-rollback ng hanggang 8 pesos. Wow! Malaki yan. Ang presyo ng bawat litro ho ng diesel. Ang gasolina naman ay maaari daw mag-rollback ng 4 na piso ang bawat litro. Ano ho? Ito mas malaki ha, sa kerosene ha. Magkano? Baka raw umabot ng 10 piso. Uy. Ang rollback sa bawat litro ho ng kerosene. Samantala, antabayan na naman ng DOE ang isusumiting price adjustment rate ng oil companies para daw pag-aralan o timbangin bago ipatupad ng halaga na ibababa epektibo sa araw ho ng Martes. Nasawi ang 2 Army recruits sa kasagsagan ng kanilang training or pagsasanay sa Tarlac. Ayon kay Philippine Army spokesperson Colonel Louis de Maala, bigla na lamang nag-collapse ang 2 trainee sa gitna ng kanilang formation. Agad naman silang binala sa Tarlac Provincial Hospital pero binawian din ng buhay kinagabihan. Sabi pa ng opisyal, nangyari ang insidente 1 araw lamang mula ng buksan ang kanilang pagsasanay or umpisahan ang kanilang pagsasanay nitong May 25. Dapat daw pumaksyonan na ng DepEd ang tumataas sa porsyento ng mga senior high school students na hirap daw po sa kanilang reading comprehension o pag-unawa ng kanilang mga binabasa. Sa panay po ng programang Damdaming Bayan, sinabi ni Congressman Roman Romulo na siya ring chairperson ng the 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2 na kailangan na aksyon ng DepEd lalo't sa kanila din naman nagmula ang datos. Mungkay po ni Congressman Romulo, bawasan ang subject sa curriculum para makapag-focus na muna sa reading comprehension. Naniniwala po ang naturang kongresista na ito'y matibay na pundasyon para matuto at tumalino ang mga estudyante. Samantala, labas tayo ng ating impilan, Pangulong Marcos sa Japan International Cooperation Agency, pinagtibay ang mas malawak na ayuda para sa infrastruktura, kalusugan at klima. RH number 14, Let Narciso sa detalye. Marinlet. Standby muna kay Miss Net, ano ha? Pero basahin ko muna to partner ha. Bagyapang lumakas ang bagyong Domeng habang kumikilos sa Philippine Sea. Ayon po sa pagkasa, ulitong namataan sa layong 1,265 kilometro mula sa silangan ng southeastern Luzon. Taglay po nito ang pinakamalakas na hangin. Nabot po sa 85 kilometro bawat oras malapit sa gitna. At bugso ng hangin nabot naman sa 105 kilometro bawat oras habang kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Sa ngayon po ay wala pa itong direktang epekto sa bansa, subalit palalakasin daw po nito ang southwesterly wind flow na magdadala naman ng mga pagulan sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Sa forecast ng pag-asa, lalakas pa ang bagyo hanggang sa umabot ito sa typhoon category. Ano ho? Patuloy po itong kikilos pa ilaga hanggang sa linggo bago ito lumabas ng Philippine Area of Responsibility sa Lunes. At 1 oras na isa sa ilalim sa red alert ng Visayas Grid ngayong araw dahil sa patuloy na pagnipis ng supply ng kuryente. Ayon sa Department of Energy, mag-uumpisa ito mamayang alas 6 ng gabi hanggang alas 7 ng gabi. Bago ang red alert status, idideklara naman ng yellow alert sa kaparehong grid
ngayong alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi at mula alas 7 hanggang alas 10 ng gabi. Dahil ito sa unavailability ng 4 na malalaking coal plants sa Visayas, pumalo sa 2,400 o 542 megawatts ang peak demand sa Visayas sa grid ngayong Biyernes. Subalit 2,562 megawatts lamang ang available capacity ng mga planta. Rapido, hataw, balita. At ngayon sa rapido ho ng ating mga report, Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Japan International Cooperation Agency or JICA, pinagtibay daw po ang mas malawak na ayuda sa infrastruktura, kalusugan at klima. Ating alamin sa report ni RH14 Let Narciso. Miss Let. Ray Romel, nagkasundo sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Japan International Cooperation Agency President Tanaka Akihiko na mas palawakin ang kooperasyon ng Pilipinas at Japan sa infrastruktura, kalusugan, climate change at mga programang pangkaunlaran sa Mindanao. Sa pulong ng Pangulo at ni Tanaka sa Tokyo, dinalakay nila ang mga proyekto sa railway system, kalsada at tulay, disaster risk management at suporta sa Philippine Coast Guard kabilang ang pagbili ng patrol vessels at pagpapaunlad ng PCG base sa Subic. Ayon sa Presidential Communications Office, nananatili ang Japan na pinakamalaking provider ng official development assistance sa Pilipinas. Umaabot ito sa halos $14 billion o higit 33% ng kabuang ODA portfolio ng bansa noong Disyembre ng nakaraang taon. Target din ng Japan ang pagpirma sa 9 na bagong loan projects ngayong taon na nagkakahalaga ng halos $2 billion. Kabilang sa mga proyektong target na ipatupad ang Build Universal Healthcare Program, Sub-Program 3 at Climate Change Action Program, Sub-Program 3. Kapwa inaasahang magbibigay ng karagdagang suporta sa mga inisyatiba ng bansa para sa pangangalagang pangkalusugan at climate resilience. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa Senado, laban sa mga senador ng mayorya, tinawag o kaso laban sa mga senador ng mayorya, tinawag na political persecution ni Senador Amy Marcos. Ibalita mo yan na RH number 28, Paring Raymond. Paring Raymond. Paring Romel, tinawag ni Senador Amy Marcos na isang uri ng political persecution ang ginagawang pag-iimbestiga at pagharap ng kaso laban sa mga kalyado nila sa mayorya sa Senado. Sabi ni Marcos, ang kaso laban kina Senador Jingo Estrada ay hindi para sa katarungan at accountability, kundi ito ay para sa kagustuhan ng administrasyon na manatili sa kapangyarihan. Inakusahan nitong mga miyembro ng minorya sa Senado na kasabwat ng administrasyon nang harangin ang mungkaing payagan ng mga senador na tumalo sa sesyon at bumoto online. Git ni Senador Amy, ang pagkakulong ng kanilang mga kasamaan sa mayorya ay hindi parusa, kundi presumed innocent pa rin sila. Ang mungkaing pagdalo sa online session ay ginawa na rin umano ng mga miyembro ng minorya sa panahon ni dating Senador Leila de Lima. Sabi ng kapatid ng Pangulo, mababaliwala din ang mandato ng milyon-milyon na bumoto sa kanila kapag hindi sila makapagtrabaho bilang senador. Wala umanong ibang gustong mangyari ng administrasyon kung hindi ipahinain ang hanay ng mayorya sa Senado na pinamumunuan ngayon ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ito si RH28, Raymond Advaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you kay Raymond. Samantala naman, aligasyon na may functional control si late Congressman Martin Romualdez sa flood control controversy. Inalman daw po ng kampo ng dating House Speaker. Report mula kay RH12, Milky Digunan. Milky. Ray at Romel, pumalag ang kampo ni late Representative Martin Romualdez sa aligasyon na sa umano ang Grand Architect sa flood control anomaly. Sa statement, sinabi ng Atty. Elaine Atienza, abogado ni Romualdez, walang basihan na merong functional control umano ang dating House Speaker sa proseso ng budget. Ayon kay Atienza, hindi iisang tao lamang gaya ng House Speaker ang magpapasya sa paglalaan ng alokasyon sa budget at lalo wala umanong control si Romualdez na diktahan kung magkano at kung sino-sino ang may kinabang sa pambansang pondo. Sa ilalim ng sistema, sinabi ni Atienza, ang budget proposal sa isinusumite ng iba't ibang government agencies
kinoconsolidate sa National Expenditure Program at inalalatag sa Kongreso. Binigyang dinetsensa ang pagtuturo kay Romualdez bilang Grand Architect ng flood control anomaly ay hindi nakatutulong sa paghahanap ng katotohanan na dapat ay nakabase sa mga ebidensya at hindi sa mga alegasyon. Una rito, paulit-ulit na sinabi ni Romualdez na handa siya mahiisa sa patas na investigasyon ng walang anumang paghuhusga. Ako si Milk Reguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, alegasyon or Pilipinas at New Zealand mas paigtingin pa ang Trade at Investment Cooperation sa pamamagitan ng isang joint economic arrangement. RH number 4, Ms. Karen Oyong sa detalye, Ms. Kay. Yes, kasamang Romel, kasamang Ray, formal ng nilagdaan ng Pilipinas at New Zealand ang isang kasunduan na mas magpapaigting pa sa economic cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Sa sidelines ng 2026 APEC Ministers Responsible for Trade o MRT meeting na ginanap sa China kamakailan, nilagdaan ng Pilipinas at New Zealand ang bagong Joint Economic Commission o JEC arrangement. Magsisilbi umano itong formal na bilateral architecture na ang layunin ay mas palawigin ang trade, manghikayat sa mga targeted investments at mas palakasin ang regional supply chains. Pinangunahan ni Department of Trade and Industry o DTI Secretary Cristina Roque at New Zealand Minister for Trade and Investment Todd Macleay ang naturang seremonya. Sa kanyang social media post, sinabi ni Minister Macleay na kasabay ng selebrasyon ng ika-60th anniversary of diplomatic relations sa pagitan ng dalawang bansa, umaasa siyang sa pamamagitan ng JEC ay mas palalakasin pa ang trade, investment at cooperation sa pagitan ng New Zealand at Pilipinas. Paliwanag ng Embahada ng New Zealand sa Pilipinas, ang JEC ay magsisilbing regulatory vehicle na magpapalago sa kooperasyon ng dalawang bansa na may target na 50% increase sa two-way trade sa pagsapit ng taong 2030. Dagdag nito, nakapaloob rin sa JEC ang sistematikong pagtukoy at pag-alis sa mga hindi mahahalagang non-tariff barriers sa pamumuhunan at upang matulungan rin ang mga exporters na mabenepisyohan sa multilateral trade pacts tulad ng ASEAN, Australia, New Zealand Free Trade Area at ang Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP. Unang nabuo ang konsepto ng JEC noong April 2024 kasabay ng official visit dito sa Maynila ni New Zealand Prime Minister Christopher Luxon, kung saan nagbigay si Luxon at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng direktiba sa kanilang mga trade officials na maglatag ng roadmap upang ma-elevate ang bilateral ties patungo sa isang comprehensive partnership pagsapit ng 2026. Pangunahing layunin ng JEC ang maging mekanismo upang maisakatuparan ang naturang economic upgrade. Ako si RH4 Karen Oyong, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Ms. Karen Oyong. Samantala, ito daw pong si Senador Jingo Estrada. Aba, kailangan daw po ng knee replacement. Ating alamin sa report ni RH52 Edniel Parosa. Edniel. Ibinunyag rin ni Interior Secretary John Vic Remulla na may iniindang karamdaman sa tuhod si Senador Jingo Estrada. Sa panayam ng reporters dito sa Campo Caringal, sinabi ni Remulla na magpapa-knee replacement ng nabanggit na mababatas. Ito ang pangunahing inaalala ng Estrada sakaling maaresto dahil sa pagkakasangkot sa kickback sa flood control projects. Ayon sa kalihim, binanggit sa kanya ni Jinggoy ang nasabing suliranin ng kanyang tawagan at papiliin kung gusto nitong sumuko o magpaparasto na lamang o huhulihin ng otoridad. Hindi naman masagot ni Remulla kung magpapahospital arrest si Jinggoy na malamang pipiliin daw na sumurrender sa Campo Crame dahil nakatira lamang siya sa lungsod ng San Juan. Pakinggan natin si Interior Secretary. Sabi ko, either surrender or arrest. Dahil sa pag-isipan nila, ang concern niya ay yung tuhod niya. Kailangan ayon kay Remulla, siya mismo ang maghaharap kay Estrada sa korte, katulad noong sumuko sa PNP si dating Senador Bong Revilla. Pero anti-grab court na ang bahala kung saan ito tuluyang i-commit sa mga bilanggo si Senador Jingoy Estrada. Pagkatapos ng balita na naglabas na ng arrest warrant ng Sandigan Bayan 2nd Division, ay nakaantabay rin ang media dito sa PNP sa may susunod na hakbang ng pambansang pulisya, partikular na ang Criminal Investigation and Detection Group. Ako si Edniel Parosa, nag-uulat yan sa Lagare. Nagsimula na ba yung shoot fest ninyo sa PNP Press Corps?
nandito tayo mismo sa Wow. 4th Invitational Shoot Fest. Laire, ikaw na lang inaantay eh. Oo nga saka si paring Romel. Oo, ay inaantay na lang kayo dalawang mga lakay. Hanggang Sunday ito dito sa Camp Karingal. Kung di matapos ngayon ng 4 p.m. by tomorrow, malamang at Sunday, ay tuloy-tuloy itong shoot fest ito ng So si PNP. si Secretary John Vic saka si General Nartates sabay tumudla din, pumutok na. Si Chip lang, si General Tatang lang, nag-excuse si SILJ at kanyang binabanggit ayaw niyang makunan na may hawak ng baril while in function habang nasa trabaho siya. Tama naman, pero nagano siya rito, nagbukas ng shoot test ng PNP Press Corps at dito nga binanggit itong mga update doon sa pag-uusap nila sa Senator Jingo Estrada. Kumpiyansa si Secretary Remulla na mas pipiliin ng senador na sumuko, lalo pa ito na yung ikatlong beses na siya ipaghaharap o ipaaresto ng batas. Alright. Salamat, Edniel. Thank you. Wala rito sa QCP headquarters. Balik sa inyo, Ray at Romel. Thank you so much, Edniel Parosa mula dyan sa Campo Karingal. Isa naman sa mga abogado may gambling tycoon Atong Ang kinasuhan ng obstruction of justice sa DOJ ng 5 pamilya ng missing Sabungero. Ibalita mo yan na number 9, Miss Tina Nolasco. Pina. Romel, sasampahan ng obstruction of justice sa Department of Justice ng 5 pamilya ng missing Sabungero ang abogado ng negosyanteng si Atong Ang na si Atty. Caroline Trusa dahil sa umunoy panunuhol sa pamilya ng missing Sabungero. Kabilang sa mga nagsampa ng reklamo ang pamilya ng mga nawawalang Sabungero na sina Ferdinand Dizon, John Claude Inonog, John Lasco, Nerio Antecristo at Melbert Santos. Ayon kay Olin Lasco, kapatid ni John Lasco, nakatanggap umano ng 20,000 pesos kada kinsenas at katapusan o aabot sa 40,000 pesos kada buwan. Simula pa noong Abril ang nasa 20 pamilya na dating kasama nila sa pakikibaka para sa ustisya, bagay na kanilang ikinalulungkot. Para kay Miss Olin, matagal na nilang ipinaglalaban ang kaso at hindi nila maaatim na tumanggap ng suhol mula sa kalaban. Git nito, multuhin sana ng mga missing Sabungero ang kanilang pamilya na umano'y tumanggap ng suhol. Pakinggan natin si Miss Olin Lasco. Yung ginagawa nila sa kamag-anak nila, multuhin sana sila. Kasi kami hindi namin maaatim na tumanggap ng pera galing sa kalaban. Ang sakit noon na pinagpalit nila sa katiting na pera. Diba? Kung makakasigaw lang yung kanilang kamag-anak kung nasaan man. Diba? Habulin sila ng konsensya nila. Mula rito sa Department of Justice, ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, RH9 Tina Nolasco. Samantala naman, Vice Gov at 11 bukal sa Catanduanes, abay pinatawan daw po ng ombudsman ng 6 na buwan na preventive suspension dahil daw po sa manumalyang paggamit ng Quick Response Fund. Report mula kay RH5, Val Gonzalez. Val. Ray, 6 months preventive suspension ang ipinatawa ng Office of the Ombudsman laban kay Catanduanes Vice Governor Robert Fernandez at 11 mga board member ng lalawigan sa ilapat na kautusan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may petsa May 22, 2026. Walang tatanggaping sweldo habang suspendidong nabanggit ng mga provincial officials. Nagugat ang kaso sa reklamong isinampa mismo ni Catanduanes Governor Patrick Alain Atanza na may kinalaman sa manoy irregularidad sa tamang paggamit at paglalaan ng 30.5 billion piso mula sa Quick Response Fund of QRF ng lalawigan matapos ang panaralata ng Super Typhoon Uwan noong November 2025. Lumalabas sa reklamo na nago ng Sangguniang Panlalawigan ang approved plan ng CDRRMC at inilipat ang mahigit 26 na milyong piso sa Cascade imbes na relief goods. Hindi umano ito ng prubahan o pinito ni Governor Catanduanes dahil bawal ito sa ilalim ng DBM, DILG, and DRRMC Joint Circular dahil sa ginamang ito ng mga official sabi ng complainant. Nagdulot ito ng pagkakaantala ng tulong sa mahigit at 29,000 pamilyang apektado. Maliban dito, inakusahan din sila sa pagharang sa MOA sa DSUD para sa construction materials. Ang kaantala ng 2026 budget at pagdideklara kay Asam sa bilang persona non grata noong buwan ng Enero. Bukod kay Vice Governor Robert Fernandez,
kabilang sa mga sinuspinde. Ito, papantitin ko isa-isip ko mga pangalan para sa mga taga-Catanduanes. Narito ang mga suspend dito, mga provincial board members na kinatibilangan ni na Jose Pantalidoy, Giovanni Valmadrid, Jose Romeo Francisco, board member Alvin Rodriguez, Edwin Tanael, Lorenzo Templo Nuevo Jr., Arnel Torado, Dean Roberto Vergara, Tito Villamor, Santos Sape, at board member Rafael Zuniga. Bukod sa kasong kriminal, kabilang sa mga administrative cases na kinakaharap ni Fernandez at iba pa ay grave misconduct, grave abuse of authority, at conduct prejudicial to the best interest in service. Samantala, Romel at Ray, dito naman sa Sandigan Bayan ay hinihintay na dito sa 2nd Division yung abisong nakarating mismo doon sa tanggapan nitong si Senador Jinggoy Estrada na ngayong hapon ay magpo-post o magbabayad ito ng 70,000 bail dahil nga doon sa inilabas na arrest warrant laban sa kanya dito sa 2nd Division ng Sandigan Bayan kaugnay sa kasong grab. Ako si Val Gonzales, DJ Ray Chula sa Pilipinas. At sa siyudad ng Navotas, mahigit 3,000 mag-aaral ang tumanggap ng ayuda mula sa pamahalaang lokal. Alamin natin ang detalye. Edwin Duque, Edwin. Tama, Kuya Romel, may kabuang 3,776 British completers ang nakatanggap kanina ng kanyang piso. Habang ang 1,986 street road completers naman ay nabigyan din ng 1,000 piso. Ay kay Mayor Jan de Chanco, simula ngayong taon, ang mga grade 10 completers ay kasama na rin doon sa mga graduation and safety program. Naglungsod ito sa bisa ng City Ordinance number 2026-03. May 2,722 grade 10 computers naman ang nakatanggap ngayon ng 1,000 pesos. Samantala mga graduates na napunta sa Philippines College na para itatanggap din ng 1,005 pesos. Kasunod ng graduation ceremony sa huling bagay ng taong ito. Sinabi ng alkalde ng lungsod ay natuloy nakatuon din sa pamumuhunan sa edukasyon at pagkilala sa pagsusumikap ng bawat pag-aaral. Ang edukasyon ay isa sa pinakamahalagang pamumuhunan na maaari nila na gawin para doon sa kinabukasan at ang kanilang lungsod sa pamagitan pa rin ng mga insentibo. Aris 1 to 3 and 2 hinagulat sa TCRH una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Rapido, hataw, balita. Standby mga balita mula po sa mga probinsya. Pilipinas ang oras sakto, alas 12:30 ng hapon. Amoy nakaka-joyful! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Califabcon, amoy nakaka-joyful! MX3, dito ko bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Califabcon, amoy nakaka-joyful! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan!
With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Unboxing MX3 Tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. The reason why we wanted to host, one is of course, we want everybody to know yung potential ng Filipino. There has to be a clear program in developing sport as a whole in the country. Everybody wants to be an Olympian, okay? But for you to be an Olympian, number one, you have to be best locally. The biggest dream or the biggest objective talaga is of PBAD nung ating section and nung ating program direction is to really develop especially the current national team mo, sina Jello, sina Clarence, sina Mika to really excel and pumasok sila sa Olympics. Hi, I am Melvin Consuni Nubla, Head of Development ng Philippine Badminton Association. Abangan ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino!
Panggalingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humarita. Ang nyo pa rin po mga lingkod sa pagbabalita, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating mga balita mga kaibigan mula po sa mga probinsya. Ranchada Probinsya. Rapido Hatang Balita. Higit 2 milyong pisong halaga daw po ng shabu. Nakumpiska, 2 naresto sa Quezon Province. Report mula kay RH33, Benjan Jokia. Benje? Dalawa na namang high-value individual na parehong lalaki sangkot sa illegal drugs ang naaresto ng PNP. Makaramag magsagawa ng drug bypass operation ang mga tauhan ng PNP sa Chaong, Quezon na nagresulta sa pagkakakumpiska ng 107.25 grams ng hinihinalang shabu at nagkakalaga ito ng 2.1 million pesos. Sa report ni Quezon PNP Provincial Director Police Colonel Bong Albasia, kinilala ang dalawang drug suspect na si alias Gary, 53 anyos at alias Randy 49 para o pawang mga ninirahan sa barangay Lusakan, Chaong, Quezon. Matapos ang nasabing drug bypass operation, nakuha sa dalawang suspek ang iba pang mga paraphernalia, kabilang ang 1K feasible na ginamit bilang drug bypass money, at ngayon ay kakaharapin ng dalawang drug suspek ang kasong paglabag sa Section 5 at Section 11, Article 2 of Republic Act 9165. Ito si Benjan Jokia nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang binata ang arestado sa bypass operation sa Pangasinan. Freddy Fajardo. Freddy. Nasa likod ngayon ng Rias Tabakal ng Alaminos City, Pangasinan Police Station ang suspect na isang 29 anyos na binata, tricycle driver, na residente ng syudad matapos maaresto sa bypass operation. Base sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel John Ringo Quintinita, nagkasa ng operasyon ang kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit sa Barangay Magsaysay, Alaminos City at nakabili ng 3 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 10.5 grams na may street drug price na 71,400 pesos. Ang pulis na nagkunyaring buyer kapalit ang mark money kaya agad itong inaresto. Nakumpiska itong mark money ginamit sa operasyon. Kasong paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng akusado. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristarted Tag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, salamat Freddy Fajardo. Samantala naman, nako, standby muna kay Jundi Makutak ha. Abay, meron daw pinaulan ng bala. Wow! Diyan po yan sa may area ho ng BARM, sa may Kadayangan Special Geographic Area. Naku naman no. Ating alamin mamayang detalye sa report mula kay Jundi Makutak. Samantala naman, top 2 most wanted persons sa Iloilo na aresto ho. Ating alamin ng detalye sa report mula sa Action Radio Iloilo, Jocelyn Maque. Jocelyn.
Naaresto sa pinaigting na manhunt operation ng Anilao Police ang top 2 most wanted person sa lalawigan ng Iloilo. Nadakip sa Barangay Poblasyon Anilao sa bisa ng warrant of arrest ang 30 anyos na laborer na si alias JP na nahaharap sa 3 count ng kasong statutory rape by carnal knowledge. Walang may narekomendang piyansa sa kaso ni alias JP. Pinuri naman ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang Acting Regional Director ng Police Regional Office 6, ang mga tauhan ng Anilao Municipal Police Station dahil sa kanilang dedikasyon at patuloy na pagtugis sa mga wanted person upang maiharap ang mga ito sa hukuman. Magsisilbihan niya itong babala sa lahat ng wanted person na hindi titigil ang PRO6 hanggat hindi naaresto at napapanagot sa batas. Binigyan din niya ang mahalagang papel ng komunidad sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balikan natin si June Dimacupac, may kinalaman sa kanyang report, mga kabahayan sa Kadayangan Special Geographic Area sa BARM, pinaulanan ng bala. RH number 19, June Dimacupac, parin June. Nakon, lakay Romel, lakay Ray, nahintakutan itong ating mga kababayan dito sa Barangay Lapas, Kadayangan SGA Barm, nang marinig ang sunod-sunod na putok ng mga baril kagabi. Ayon sa ilang residente na tinamaan ng mga kabahayan, pasado na 7 ng gabi habang naghahanda umano sila ng kanilang hapunan, nang biglang umulan ng pala mula sa mga hindi pa nakikilalang armado. Sa report mula sa Kadayangan PNP, 5 kabahayan ang tinamaan, ang bahagyang nasira, dulot ng tama ng mga pala mula sa iba't ibang uri ng kalibre ng baril. Kabilang sa mga bahay na tinamaan ng mga bala ay ang pamamahay ni Barangay Kagawad Rasul Masukat. Mabilis namang tumakas sa mga armado na ginamit ang dilim sa lugar para tuluyang makatakas. Wala namang reported casualties sa mga residente na agarang nakapagtago umano sa mga ligtas sa lugar, habang ongoing ang follow-up operations ng joint elements ng PNP at AFP upang tugisin itong mga hindi pa nakikilalang armado. Yan ang ating update mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimacupac, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you. Salamat, June. Meron muna tayong update mula po sa Metro Manila. NBI handa na raw pong arestuhin si Senador Jingo Estrada. Pupuntahan daw po sa Senado kung magpapakanlong o magkakanlong sa Senado. Ating alamin sa report ni RH15, Giselle Ricafort. Miss Giselle. Giselle. Ikaw na. Ay, nawala si Giselle. Okay na si Giselle? Awampay. Dito Standby niya, Miss Giselle. Sige. Dito muna tayo sa report mula sa Iloilo. Top 2 most wanted person sa lalawigan, arestado. Jocelyn Maque sa detalye. Jocelyn. Dito muna tayo sa report mula sa Northern Samar. 5 arestado sa 1 linggong operasyon ng PNP. Jane Bantayan. Jane. 5 ang naaresto at 4 na New People's Army ang sumuko sa sunod-sunod na operasyon ng mga pulis sa iba't ibang bayan dito sa lalawigan ng Northern Samar. Bahagi ito ng pagpapatupad ng sakleyong operations o simultaneous anti-criminality law enforcement operations sa loob ng 1 linggo mula May 19 hanggang 26 taong kasalukuyan. Naitala ng PNP ang pagkakahuli sa 38 wanted persons sa paglulunsad ng manhunt operations, kabilang ang itinuturing na top 1 most wanted person mula sa bayan ng Mondragon na nahaharap sa kasong 13 counts of statutory rape at pagkakadakip sa itinuturing na another wanted person mula sa bayan ng Palapag at ang pagkakadakip sa wanted na nahaharap sa kasong rape mula sa bayan ng Katarman, Gamay, Victoria at San Isidro. Samantala, nahuli rin ng ibang police units ang iba pang wanted person sa kasong pagnanakaw at illegal possession of firearm. Ang mga sumukong NPA ay sumuko sa Silvino Lobos Municipal Police Station, 1st Northern Samar Provincial Mobile Force Company at 2nd Northern Samar Provincial Mobile Force Company. Kabilang rin sa 50 naaresto ayon sa PNP
ang isang street-level individual sa drug bypass operation ng San Isidro Police. 4 ang nadakip sa illegal gambling sa bayan ng Lawang, Kapol at Mapanas. At 1 ang naaresto sa bayan ng Mapanas dahil sa paglabag sa Republic Act 10591 sa isang search warrant operation. Samantala, ang Lawang at San Isidro Municipal Police Station nadakip naman ang 2 individual dahil sa paglabag sa PD 705. Ang San Jose, Allen at San Vicente Municipal Police Station naaresto ang mga lumabag sa environmental laws kabilang ang Chinsu Act at Coconut Preservation Act. Sa bayan ng San Antonio at Biri, Northern Samar, nadakip ng otoridad ang mga lumabag ng Republic Act 8550 o Philippine Fisheries Code. Kabilang rin sa naaresto ang 37 traffic violators. Kaugnay nito ay pinuri ni Police Colonel Buyacao, ang Provincial Director ng Northern Samar Police Provincial Office, ang mga operating units sa matagumpay na operasyon. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Shane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ating balikan na report mula kay RH15 Giselle Ricafort. Miss Giselle. Nakahanda na lagay yung National Bureau of Investigation na arestuhin si Senator Jinggoy Estrada kasunod ng inisyu sa kanyang aresto warrant. Sa katatapos lamang na press conference dito sa Pasay City, sinabi ni NBI Director Atty. Melvin Matibag, hinihintay na lamang nila yung kopya ng warrant mula sa Sandigan Bayan at sa kanila tutuntunin o hahanapin ng senador. Kung sakaling magpakanlong naman sa Senado, pupuntahan anya nila si Estrada doon kung hindi siya susuko sa mga otoridad. Ayon po kay Matibag, walang ipinadalang surrender killers ang senador sa NBI. Pero kung nais anyang sumuko ni Estrada, nakahanda naman yung NBI detention facility para sa kanya. Nang tanungin tungkol sa umunoy knee replacement na kailangan ni Estrada, sinabi ni Matibag na hindi na nila jurisdiksyon kung ano yung gagawin. Pakinggan natin si NBI Director Melvin Matibag. The warrant, we will enforce it. We will locate Senator Estrada and bring it to the court of justice by arresting him. But there is also an effort. We have to understand there are other law enforcement agencies like the PNP. And I think I heard that RSALG already communicated something to Senator Estrada. So, tama naman, dalawa yung option niya. Either he surrender voluntarily, just like what Senator Bong Revilla did, or hindi siya sumurrender, hindi siya sumuko, pupunta natin siya para arresto natin at ibigay ang restriction sa Sandigan Bayan. The question, there is a presumption, but if you will allow me, during our discussion, during the time when we are about to serve the warrant of arrest to Senator Bato, ang isang ginagawa din ng contention doon, hindi daw kasi local court yung ICC. Kung local court daw, papayag na mag-arresto eh. So, along that vein, along that line of argument, ibig sabihin, kahit nasa loob siya ng Senado, he will be arrested. And that will be a legal arrest because illegal yung arrest na yan. Just like what happened to Senator De Lima, Senator Trillanes, and Senator Enrile. Ang mensahe ni Director Matibag para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dalawang sasakyang iniulap na karnap sa NCR, nabawi sa Davao City. Ibalita mo yan, June Soter ng Action Radio, Davao. June. Nabawi na mga operatiba ng Philippine National Police Highway Patrol Group Region 11 ang dalawang sasakyang inuulat na nawawala mula sa National Capital Region matapos matagpuan sa Turil, Davao City. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Jed Clamor, hepe ng HPG 11, humingi ng tulong sa mga otoridad ang mga may-ari ng mga sasakyan upang mabawi ang mga ito matapos magsampa ng reklamong failure to return laban sa dalawang suspek. Batay sa impormasyon na natanggap ng mga otoridad, ang mga sasakyan ay nasa pangalaga ng isang residente ng Villa Josefina Subdivision sa Turil, dahilan upang agad na magsagawa ng operasyon ng mga pulis at tulungang mabawi ang mga unit. Sa paunang investigasyon, napagalaman na kabilang ang dalawang sasakyan sa Nationwide Hold Order Vehicles List matapos maiulat bilang failed to return ng mag-asawang suspek. Nabatid din na naharap na ang mga suspek sa kasong paglabag sa anti-carnapping law sa naunang isinampa sa Office of the City Prosecutor sa Taguig City. Patuloy pa ang masusing investigasyon upang
matukoy ang iba pang detalye at posibleng mga sangkot sa kaso. Samantala, hindi pa inilabas ng HPG-11 ang pagkinanlan ng mga suspek at iba pang impormasyon kaugnay sa pagmamayari ng mga nabawing sasakyan. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, June Suter. Samantala naman, 35 kabahayan na nakadagdang i-demolish daw po sa Subic, Zambales na resolba ng LGU. Report mula kay Danny Camilang. Danny. Nailigtas sa nakaambang demolition ang may 35 tahanan ng mga informal settler families sa isang pribadong lupain sa Barangay Kalapakuan, Subic, Zambales matapos mamagitan ang pamalang palalawigan ng Zambales upang maresolba ang usapin. Batay sa desisyon ng Korte Suprema, nakatakda ng i-demolish ang mga bahay na halos 2 dekada nang tinitiran ng mga residente sa lugar matapos papanigan ng mataas na hukuman ang may-ari ng lupain sa isinampang kaso laban sa mga nakatira rito. Sa koordinasyon ng barangay at lokal na pamalaan, agad na kumilos ang pamalang palalawigan sa pamumuno ni Governor Jimenez Ebdani Jr. upang makahanap ng win-win solution para sa mga apektadong pamilya at sa may-ari ng lupa. Bilang tugon, naglaan ang provincial government na malaking financial assistance upang mabili ang lupang may usapin at tuluyang mapanatili ang paninirahan ng mga residente sa lugar. Dani Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga abaka farmers sa Leyte tumanggap ng cash assistance mula sa PhilFida, Eastern Visayas. RH number 32, Jimmy. Angay-angay, Jimmy. Patuloy ang pagbibigay ng ayuda ng Philippine Fiber Industry Development Authority PhilFida sa mga magsasaka ng abaka sa Leyte upang suportahan ang kanilang kabuhayan at mapalakas ang industriya ng abaka sa reyon. Kahapon sinagawang payout sa Baybay City at Inupakan, Leyte kung saan nasa 200 magsasaka ang tumanggap ng tiga 40 pesos kada puno na tanim na abaka. Ayon kay PhilFida 8 Regional Director Joseph Salas, malaking tulong ang ayuda lalo na ngayong naharap sa mataas na presyo ng abono, problema sa merkado at epekto ng mga nagdaang kalamidad ang maraming magsasaka. Para naman sa ilang beneficiaryo, hindi lamang simpleng payout ang kanilang natanggap kundi simbolo rin ito ng pag-asa dahil makakatulong ito sa pagbili ng pagkain gamit pang-eskwel ng kanilang mga anak at dagdag na punan sa susunod na pagtatanim. Nauna nang nagsagawa ng payout ang PhilFida sa mga bayan ng Aboyog, Leyte, Javier, Borawin, Hilongos at Lapas, Leyte bilang bahagi ng patuloy na suporta ng mga lokal na magsasaka ng abaka sa Eastern Visayas. Mula dito sa DYVL Action Radio sa Tacloban, ito si RH32 Jimmy, angay-angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you. Salamat, Jimmy. Angay-angay. Metro Manila ngayon. Sa pong Metro Manila ngayon. Mula kay Kyle Bulyas. Kyle, go! Lai Ray Romel, abiso sa ating mga motorista, muling ipagpapatuloy ang ginagawang rehabilitasyon sa Magallanes Flyover. Ayon sa DPWH, pansamantalang isasara ang kaliwang bahagi ng southbound lane para bigyang daan ang gagawing pagkukumpuni. Sisimulan nito mamayang alas 10 ng gabi at inaasahang matatapos araw ng Lunes, June 1 ng alas 5 ng umaga. Pinapayuhan ng mga motorista na sundin ang mga nakalatag na traffic signs para sa mas maayos sa daloy ng trapiko sa lugar. Samantala sa Pasay City, ilang kalsada rin ang isasara para naman bigyang daan ang gagawing JCI Manila Color Fest Run 2026 sa Linggo, May 31. Kabilang sa mga isasara ang SM MOA Block 16, Seaside Avenue, Jokna Avenue mula sa PRA Bridge hanggang Seaside, Macapagal Avenue, Halandoni Street northbound, Santa Street, Bucaneg Street at Atang de la Rama Street. Sarado ang mga nabanggit na kalsada simula 1:30 ng madaling araw at bubuksan muli sa mga motorista pagsapit ng alas 7 ng umaga. Pinapayuhan ang mga maapektuhang motorista na sa mga alternatibong ruta muna dumaan upang hindi maabala. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Kyle Bulyas sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle Bulyas sa iyong Metro Manila ngayon. Rapido
Rapido Hataw Balita. Hoy, salamat to sa mga tumutok po sa ating balitaan sa Rapido Hataw Balita. Ngayon pong thank God it's Friday. Ano po, ingat po tayo. Mainit pa ang panahon. Pero binabagin ng Pag-asa, partner, baka By next week. by next week Yan na, medyo magiging madalas na mga pagulan. Oo. At magkakaroon na raw ng mag-shift na raw sa habagat season, ha? Transition. Nasa transition na tayo eh. Talaga naman, Going to rainy season. Oo, masyado nang tayo pinahirapan ng matinding init ng panahon. Pero matindi nito yung babala tungkol sa Super El Nino ba yun? Ano ba naman yan, no? Hoy, salamat ho sa mga kasama natin sa DZRH News Team. Ating po nakagapay ang ating mga kasamahan, si Miss Elaine Apit, si Don, yung ating mga classmate mula sa Bulacan State University. Inyo po mga lingkod, mga kaibigan, sina Ray Sibayan at Romel Ferpes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, 4 minutes, 3 minutes, bago sumapit ng alas 3 ng hapon. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita.